Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Rosemary Seguido, isang estudyante na nagmula sa paaralang Universidad ng Pampasific. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang compassion. Ano nga ba ang compassion? Ang compassion sa Tagalog ay mahabagin, na ang ibig sabihin ay mawain sa ibang salita. Ito ay mabilis makaramdam ng habag sa kapwa. Dagdag pa rito, ang pagiging mahabagin ay mabilis din magpatawad ng kasalanan. At ang pagiging mahabagin ay isang kabutihang asal na dapat taglayin ng bawat tao. Ngayon, magbibigay ako ng pangungusap gamit ang compassion. Una, si Mang Lando ay mahabagin sa mahihirap. Pangalawa, si Aling Rita ay mahabagin sa mga batang lansangan, kaya't palagi siyang nagbibigay ng pagkain sa kanila. Pangatlo, ang pagiging mahabagin ni Ginoong Santos ang dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya. Pang-apat, si Ana ay mahabagin sa kanyang mga kaibigan, lalo na kapag sila ay nangangailangan ng tulong. Panglima, pangungusap. Ipinakita ni Carlo ang kanyang pagiging mahabagin nang tulungan niya ang matandang may mabigat na dala. Pang-anim na pangungusap. Sa panahon ng sakuna, mahalaga ang pagiging mahabagin sa ating kapwa upang mapanatili ang kabayanihan. Ang pagiging mahabagin ay hindi lamang isang kabutihang asal, kundi isang paraan din upang maipakita natin ang pagmamalasakit at pag-unawa sa iba. Ang kabutihang ito ay nagbibigay inspirasyon para sa mas maayos at mas makataong lipunan. A few moments later. Pangalawang usapin naman natin ngayon ay ang papel ng komunal na pagninilay sa paglikha ng mas mawain sa Pampasific University at ng mundo. Ang komunal na pagninilay o communal discernment ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng mas mahawain at makataong pamayanan. Isa itong proseso ng kolektibong pag-unawa, kung saan binibigyan pansin ang iba't ibang pananaw, karanasan at layunin ng bawat individual sa isang grupo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga suliranin at pangangailangan ng lipunan, na nagiging daan upang makabuo ng mga solusyong nakatuon sa katarungan, pagkakapantay-pantay at malasakit sa isa't isa. Sa konteksto ng Pampasific, ang komunal na pagninilay ay maaaring magsilbing pundasyon upang maghubog ang isang kultura ng habag sa pamamagitan ng sama-samang pag-uusap at pagsusuri sa iba't ibang aspeto ng buhay universidad. Magbibigyan halaga ang boses ng bawat miyembro mula sa mga mag-aaral at guro hanggang sa mga kawani. Ang mga programa at patakaran ay maaaring mabuo batay sa tunay na pangangailangan ng lahat, lalo na ang mga nasa laylayan. Sa halip na ipilit ang solusyon mula sa isang perspektibo, ang komunal na pagninilay ay nagmumula sa prinsipyo ng kooperasyon at pagtutulungan. Ang bawat isa ay nagiging bahagi ng paglikha ng mas bukas at makatarungang pamayanan sa loob ng universidad. Sa mas malawak na perspektibo, ang pagsusubuhay ng komunal na pagninilay sa mundo ay maaaring magtaguyod ng isang mas mawain na lipunan. Sa halip na magpatuloy sa pagkakanya-kanya, ang proseso ay nagtataguyod ng diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang sama-samang pagninilay ay hindi lamang usapin ng pakikinig, kundi isang aktibong pagkilos tungo sa mas inklusibong lipunan. Ang ganitong paraan ay nagkakaroon ng epekto sa pagpapasya sa pandaigdigang antas mula sa mga usaping pang-ekonomiya hanggang sa isyong panlipunan at pangkapaligiran. Sa mga katwid, ang komunal na pagninilay ay hindi lamang nagbibigay daan
sa mas malalim na paggunawa, kundi nagiging instrumento para sa pagbabagong nakasentro sa kabutihan ng lahat. Sa Universidad ng Pampasific, maaari itong magbukas ng mas maraming pagkakataon para sa paglago at pagunlad ng bawat isa. Gayon din sa pandaigdigang konteksto, maaaring may taguyod nito ang mas makataong lipunan na nakakapit sa diwan ng katarungan, pagkakapantay-pantay at habag. Ang tunay na habag ay nagmumula sa pakikinig, pagninilay at pagkilos na nagdadala ng pag-asa at pagbabago para sa lahat. Bukod dito, ang ganitong proseso ay maaaring magturo ng mahalagang aral ng pakikiisa. Sa isang pamantasan na may iba't ibang pinagmulan, ang mga guro at mag-aaral, ang komunal na pagninilay ay maaaring magbigay linaw sa mga pagkakaiba habang binibigyang diin ang mga karaniwang layunin at mahalaga. Sa halip na lumikha ng pagkakahati, nagkakaroon ng pagkakaunawaan at respeto na naglalapit sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng buhay. Ang responsibilidad na ito ay hindi lamang nakatuon sa pansariling tagumpay, kundi pati na rin sa ambag ng bawat isa sa mas malaking layunin. Sa konteksto ng Universidad ng Pampasific, ang bawat mag-aaral, guro at kawani ay maaaring magamit ang kanilang kaalaman at kakayahan para sa pagbabagong may malalim na kahulugan. Sa pandaigdigang antas, ang ganitong proseso ay makakalikha ng lipunang makatao at makatarungan. Ang sama-samang pagninilay ay nagsisilbing puwersa laban sa kawalang pakialam at pagkakanya-kanya na madalas na pumipigil sa pagkamit ng kolektibong kabutihan. Ang mga taong lumaki sa isang kapaligirang bukas sa malalim na pakikinig at pagninilay ay mas malamang na maging epektibong tagapagtaguyod ng karunungan at pagbabago. Ang habag na naglilinang sa nitong uri ng pagninilay ay nagbubunga ng aksyon. Hindi ito nananatiling theoretical, kundi isinagawa sa pamamagitan ng pagkilos. Sa konteksto sa Pampasific, ang habag ay maaaring magdulot ng mas maraming proyekto, tumutugon sa pangangailangan ng mas mahirap sa sektor ng lipunan. Ang pag-asa ay isa rin sa pinakamalalim na bunga ng komunal na pagninilay. Kapag nakaramdam ng bawat isa na sila ay mahalaga sa mas malaking layunin, lumilitaw ang optimismo at inspirasyon. Sa pamamagitan ng positibong pananaw na ito, maaaring may tatag ang mas makataong sistema sa Universidad ng Pampasific at sa iba pang mga institusyon. Sa kabuuan, ang komunal na pagninilay ay mahalaga, hindi lamang para sa personal na paglago, kundi pati na rin sa kolektibong tagumpay. Sa mundo kung saan masyadong laganap ang kawalan ng empatya at pagkakahiwalay, ang pagbabalik sa diwan ng malalim na pakikinig at pagninilay ay nagbibigay liwanag sa Universidad ng Pampasific at sa mga pandaigdigang antas. Ito ang magiging daan patungo sa mas mabuting bukas. Isang araw, tumigil ang mundo at nagsitago ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ngunit nagsimula ang tulungan at napawi ang pangamba. Nakita nila na mayroong pag-asa para sa kalusugan ng bawat isa. Malasakit para sa kabuhayan ng bawat Pilipino at malasakit para sa lahat.